Magnanakaw daw si Sara Duterte. Ano ba ninakaw sa atin ni Sara Duterte? Confidential funds? Makinig kayo sa akin dahil nag-co-conditioner ako. Ilang beses ko sabihin sa inyong mga bobo kayo na hindi yun nakaw kung hindi niya maliquidate ng tama. Which is na-liquidate Which is na-liquidate naman niya ng tama. Na nag-declare, nag-statement, nag-report naman ng COA ng unmodified opinion na itong confidential fund niya is fully liquidated. Ang tatanga nyo, kasi ayaw nyo talaga maniwala. Gusto nyo lang maniwala at sabihin sa ibang tao na magnanakaw si Sara Duterte para wala siyang kaibahan kay Bongbong Marcos, para kayong mga kaliwa kayo, mga kasama kayo ni Lamas, ay kayo naman na maglalamas ng kaban ng bayan sa susunod. Agree. Hindi kami papayag dyan. Hindi kami Dahil nandito kami sa gitna. Hindi kami makaliwa at hindi kami maglalamas ng kaban ng bayan. Ay, wow, ma'am! Nakakahiya naman po na ikaw pa talaga ang nagsasabi ng ganyan. Nakakahiya po, bakit? Dahil isa kang abogado. At totoo po, naging COA commissioner kayo na di sanay ikaw po ang klarong magpapaliwanag kung ano ang dapat at nararapat. Nakakahiya po na gamitin mo ang iyong posisyon to lure those DDS supporters, those IDIOTS supporters that will eventually lead to spreading misinformation. Nakakahiya po, ma'am, na ikaw pa ang naglilider-lider. Totoo naman po that a qualified opinion can be used as a supporting evidence, but it will not automatically debunk or cancel notice of disallowance, nor by itself to serve as a settlement of an specific irregularities. And this is the notice of disallowance. Di naman i-issuehan yan, di ba, ma'am? Kung walang nakitang irregularidad. At sana naman, you have the guts to discuss what is really all about unqualified opinion being once a COA commissioner. Nakakahiya po, ma'am, dahil isa ka pong abogado at gusto kitang paalalahanan dun sa napapaloob ng Article 217 of the Revised Penal Code, which I would like to quote it, that when a public official cannot clear or cannot answer from the demand of an authorized auditor, which is ito nga po ang COA, ay ito po ay mangangahulugan na prima facie evidence for malversation. Dahil hanggat hindi nakaklaro ni Sara Duterte ang itinatanong sa kanyang notice of disallowance, particularly the 73 million, dun pa lang tayo maaari siyang tawaging magnanakaw. At may karapatan po kami bilang mamamayan na magtanong ano na po ang nangyari sa irregularidad na kinakasangkutan ng puon mong si Sara Duterte. Nakakatawa, ma'am, di ba? Ngayon, gusto ko ding ipaalam sa inyo na merong concerned citizen na mismong nagtanong sa COA kung ano na po ang status ng 73 million na irregularidad ni Sara Duterte na narilisan nga ng notice of disallowance. Oo, na binigyan siya ng 180 reglementary period na nag-due noong February 9, 2026, ma'am. Ngayon, agarang sumagot ang COA at inililinaw that the appeal is still pending for resolution. So, ma'am, abogada ka po. So, ibig sabihin, pending resolution. Wala pang ni-release ng resolution. So, hindi natin alam, ma'am, so kung kinikilingan ba o hindi ng COA ang apela ni Sara. Kung kinikilingan ba ng COA na ito ay nagamit
ng maayos nang ang intensyon mo ay nasa tama. Diba? Nakakaawa, ma'am, at nakakahiya po na isa ka po sa dahilan kung bakit patuloy nating kinukumbat yung mga maling naratibo ng mga IDIOTS na mga supporters dahil patuloy ninyong sinusuportahan or hina-highlight palalo ang maling impormasyon. Di ba po, ma'am? Nakakaawa po ang lipunan natin ngayon dahil may mga kagaya mo na nag-hold ng posisyon, may otoridad na magsasabi ng katotohanan at tama, pero kayo pa ang naging dahilan kung bakit nalilito ang karamihan. Nakakahiya. Ano po ba ang purpose ninyo, ma'am? Alam ko naman may marami naman kayong pera o manggaranon naman kayo. Pero bakit po idinadaan mo sa paglilihis na naratibo para magkagulo ang bayan? Sana po, ma'am, hindi mo ito ikinakagalit. Dahil I once hailed you na tinitingnan kita, iniidolo kita nung nagtatanong ka about moral turpitude. Sana naman maintindihan mo yun na dati hinihirit at pinupush natin kung ano po talaga ang ibig sabihin ng moral turpitude, which is sa inaasta mo ngayon mukhang tayo dyan. Ma'am, again, nagsabi po ang COA na pending resolution po ang settlement ni Sarah, yung kanyang apila, rather, sa COA. Thank you po.